Hindi lang tayo-tayo ang nakatutok sa Miyerkules sa pagluluklok kay President-elect Benigno Simeon Noynoy C. Aquino III. Saksi rin ang mundo sa mata ng may 19 na delegasyon o mahigit 100 foreign dignitaries na dadalo sa inaugurasyon sa Quirino Grandstand. Hindi madaling mag-alaga ng mahahalagang bisita, sabi ng DFA. Pag special envoy, meron silang security package. They will be accompanied by a protocol officer, security officer, tapos merong depende sa ranko. So far, ang pinakamataas na visitor natin ay from Timor-Leste, Presidente, si President Horta. 6,500 na pinagsamang puwersa ng pulisya at militar ang ipapakalat sa Miyerkules. 4,000 ang magmamatsyag sa Quirino Grandstand, 2,000 naman ang magbabantay sa Victory Party sa Quezon Memorial Circle. All systems go na kami in all places of engagements. Yes, we are confident. We have been doing this during our international events. PSG ang taya sa seguridad ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta. Ang bigating bisita na hindi inaasahan sa ganitong klaseng okasyon. Ang expectation dito pagdating sa protocol, hindi mo pwedeng agawan ng eksena ang kaisa-isang i-inaugurate na head of state. So usually, kung magpapadala ng mataas na opisyal ang mga ibang bansa, head of government or below. Hindi natin may iwasan si President Horta kasi kaibigan ng family. Mula nung araw, magkaibigan na sila. Matataas na opisyal rin ng higanting Amerika at China ang darating, ang Vice Chairman ng National People's Congress of China na si Yan Zhongqi at trade official ng Amerika na si Ron Kirk. Para sa unang balita, Mark Salazar reporting. Mga kapuso, good news naman para sa mga commuter ng LRT at MRT. Libre po ang sakay sa LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT bukas. Araw ng inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay. Mula alas 7 ng umaga po yan hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, para sa iba pang mga balita, balik po tayo sa GMA Network Center. Salamat, Rhea. Sa bisperas ng inaugurasyon ng mga bagong pinuno ng bansa, nagpatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang kumpanyang Sea Oil. Simula ngayong alas 6 ng umaga, 25 sentimos kada litro ang kanilang bawas presyo sa regular gasoline. Pero nagtaas sila ng 50 sentimos kada litro sa diesel at kerosene. Nagpatupad din ng price hike ang Phoenix Petroleum sa diesel. Wala pa namang abiso ang iba pang oil company kung magpapatupad sila ng price adjustment. Ang price adjustment ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Isa sa mga napiling miyembro ng gabinete ni President-elect Noynoy Aquino umatras. Pero tumanggi si Aquino na pangalanan ang nag-back out na cabinet member. Pinag-iisipan pa raw niya kung sino ang ipapalit sa nabakanteng posisyon. Hindi raw naman niya masisi ang naturang opisyal dahil sa tindi ng mamanahing problema sa hahawakang kagawaran. Gayunman tiniyak ni Aquino na ihahayag niya ang kumpletong line-up ng kanyang gabinete ngayong araw. Yung cabinet, meron ho kumuo at medyo napagdalawang isip. No? Hindi niya maiwan yung institusyon ako sa kabilang. Kaugnay po ng balitang yan, mga kasama natin live sa ating studio sa incoming DSWD Secretary Dinky Soliman. Secretary Soliman, good morning! Magandang umaga naman sa iyo, Igan, at sa inyo pong mga tagapanood. Pakibulong nga, sino yung nag-back out na yan na binigyan ng pwesto na cabinet sa Secretary? Hindi ko po talaga alam. Hindi nyo rin po alam? Hindi ko po alam. Oh. At si President Noy ho ang mag-a-announce kung sino-sino po ang makakasama namin sa team. At yan po, gaya ng sinabi po niya, ay ia-anunsyo niya ngayong araw. At sa kanya po natin maririnig kung sino ang kabuuan ng kasama namin po sa Team Aquino para po dito sa pagpasok, paglingkod bayan po namin. Ma'am Dinky, kompleto na ba yung line-up? Ang ia-anunsyo niya palagay ko ngayong araw ay kompleto na dun sa 25 cabinet with portfolio. Okay. Kaya ibig sabihin nun, maaring may mga ilang ahensya na wala pa pong mamumuno at yan po ay tatapusin sa loob ng ilang araw na susunod. At least ngayong linggo, palagay ko ay matatapos yon. Pero meron bang ilang na nakaupo ngayon na parang holdover o
in-extend o inoffer din ni Pangulong Noynoy? Ang usapan po namin kay Pangulong Noynoy ay siya ang tanging makakapagpaliwanag at mag-aanunsyo. So ayaw ko po siyang pangunahan. Intayin na lang po natin ang kanyang ilalathala at sasabihin sa mamamayan. May mga bago tayong makikita dyan, Ma'am Dinky? Gaya ng sinabi niya, ito ay kombinasyon ng mga may karanasan at mga bagong papasok sa lingkod bayan o sa serbisyo ng pamahalaan. Okay, at kayo naman po sa pagbabalik nyo sa DSWD. Ayan, ano yung mga nabiting kayo eh? Ano yung mga priority natin ngayon na pagpasok nyo dyan, Ma'am Dinky? Pangunahin na ang pagtingin at ripaso sa mga kasalukuyang programa, tingnan kung paano pa ito mapapaunlad, lalong-lalo na po yung Kalahi Seeds at 4Ps. Subalit kailangan po nating dagdagan at paibayuhin yung pagpasok po at pagtulong sa pamamagitan ng sustainable livelihood ho. Ibig sabihin ho nun, kinakailangan siguraduhin po natin na ang ating mga itinutulong sa mga mahihirap na ating kababayan ay tuloy-tuloy at siguradong hindi na sila babalik sa kanilang kahirapan. Kaya't yung palagi ang hanap buhay ang ating idadagdag sapagkat bahagi po yan ng promesa ng kampanya. Magkaroon ng job generation, lalong-lalo na sa mga walang-wala nating mga kababayan. Okay, anong problema ba sa social welfare ng ating mga kababayan, Secretary? Well, unang-una, nakikita natin na malaki ang kakulangan pa rin ng pondo para tulungan ang ating mga pinakamahihirap. Ang tinataya kasi na pinakamahihirap sa ngayon, bahagi ng 29.7% na nasa ilalim ng poverty incidence ay humigit kumulang nasa 5 hanggang 6 na milyong pamilya ang nasa ilalim. At ang atin hong kinakailangan talagang tingnan ay yung mga naghihikahuso na dumadaan sa karanasan na minsan sa isang araw na lang kumakain. Kaya't isang priority nga ho namin ngayong isang daang araw ay yung pong mga nakatira sa kariton at nakatira sa sidewalk, lalong-lalo na po yung mga may anak, sapagkat panganib na panganib po yan sa kanilang kalusugan at mismong kanilang buhay dahil maaring sila ay masagasaan or maaring sila ay magkasakit gawa nga ngayon na tag-ulan. At yan ho ay sa lahat ng highly urbanized centers kasi ang nangyayari nga ho, akala ng ating mga kababayan na naghihirap sa kanayunan na magkakaroon sila ng kahit na papano paghahanap buhay or pagkakakitaan kung sila ay nasa syudad. Okay, kagabi po kapanayam ko si acting DSWD Secretary Yanko. Plantilla siya. So pagpasok nyo, nandun pa rin siya sa departamento. Tama ko ba? Tama ho yun. Siya po ay undersecretary ang ranggo niya. Siya ay naging acting secretary. Kung kaya't pagpasok